At ito na mga boss, natapos natin ang ating ginawang DIY tools para po sa mga prune shock mga boss na inyong motor. At napaka-importante po na mayroon kayong ganitong tools mga boss para hindi kayo mahirapan sa pagtanggal ng ating lock sa inner tube mga boss. At ngayon mga boss, itong lock mga boss, yan po ating tanggalin gamit ating puller. At ngayon subukan po natin ating ginawang DIY tools para po dito sa ating lock na ating inner tube mga boss, okay? At ngayon subukan natin, ipasok po natin to mga boss, okay? Tapos itong bolt mga boss, higpitan natin to, okay? So ito pong bolt mga boss sa pangibabaw ay ito po ay pang press po ito sa kanyang cap ng ating inner tube mga boss, okay? Higpitan natin mga boss. Okay, tingnan nyo mga boss, success po ating ginawa. Na-press na ang kanyang cap ng ating inner tube mga boss. At ngayon, sungkitin na po natin ang kanyang lock mga boss. At gamit po ang ating dulo po ng ating test light mga boss, okay? So, tingnan nyo mga boss, napakadali lang. At ngayon mga boss, umpisahan natin kung paano ba gumawa ng DIY tools para po ito sa inner tube ng prune shock mga boss, okay? At napaka-importante po mga boss na mayroon kayong ganitong tools para po hindi kayo mahirapan sa pagtanggal sa lock ng ating inner tube mga boss, okay? Ang una po natin ginawa mga boss, humana po tayo ng GI pipe. Katulad nito mga boss, ito pong GI pipe, siguro nasa 3/4 po ang laki nito mga boss. Yung kasya po dito po sa ating inner tube mga boss, okay? At 2 bolt ang kailangan po natin mga boss. Ito tingnan nyo. At sundan nyo lang ang video nito mga boss para mayroong kayong idea kung paano ko ito ginawa. So ito pong GI pipe mga boss, binutasan po natin sa gilid. Ito tingnan nyo, yung sintro po sa guide ng ating inner tube mga boss, okay? So ang una po natin gawin mga boss, itong bolt mga boss na 80mm with nut. At dito po natin ilagay mga boss at i-welding po natin ang nut sa GI pipe mga boss, okay? So next mga boss, kailangan po tayo ng letter C o pang bracket mga boss. So itong lumang sprocket mga boss, ito lang po ating gagamitin. So ngayon, kakatingin mo natin ito mga boss at gumamit lang po tayo ng sander, pang cutting ito mga boss, gumamit po tayo ng cutter blade. So ito na mga boss, ito na po ang forma, ito po ang ating gagamitin mga boss, okay? So ang purpose po nito mga boss, ito dito po nakapwesto at i-welding po nating nut mga boss, okay? At ngayon umpisahan natin sa pag-welding mga boss. Itong nut mga boss, i-welding po natin dito po sa GI pipe. Okay, umpisahan natin sa pag-welding mga boss. Okay, natapos natin na welding ang nut mga boss at napulod na po natin. So dito po siya nakalagay yung kinating po natin na lumang sprocket kanina mga boss. At ngayon i-spot natin tong nut mga boss, itong mataas na bolt. Okay, natapos natin na i-spot mga boss. Next natin i-spot mga boss dito po sa itong GI pipe mga boss. At ngayon ipulod natin to mga boss. Okay, napulid na po natin ito mga boss. Tapos sandiran po natin ito mga boss. At ito na mga boss. Pinturahan natin ito mga boss. Gamit po itong busni. At ito na mga boss, ito na po ang ating finished product sa ating ginawang DIY tools para po sa mga prune shock ng ating motor mga boss. At napaka-importante po na mayroon kayong ganitong tools mga boss para po hindi kayo mahirapan sa pag-dismantle sa inyong prune shock sa inyong motor, lalo na po sa pagtanggal ng ating return relax sa ating inner tube mga boss, okay? At ngayon higpitan natin to mga boss. So tingnan nyo mga boss, napakadali lang. At ngayon sungkitin po natin tong unlock niya mga boss. Okay, tingnan nyo. So, tingnan nyo mga boss, napakadali lang tanggalin kapag mayroon kayong ganitong tools mga boss. At kapag natanggal na ang lock nito mga boss,
At pwede na po ninyo ma-pull out ng lahat ng mechanism sa loob po ng ating Endertube mga boss, okay? At yan lang po ating kabuang video mga boss, at maraming salamat sa inyong panonood at God bless. Ingat po sa inyong pag-DIY.